Isa sa mga nakita ko on how productive or leaders na who are very effective at what they do, how they operate, is they respond really fast. They're very attentive. Respect the time. Respect the time that you allocate for yourself. Pero the same way also, respect the time of other people. I want to help people and this is one way. So parang things felt easier. Yung goals mo felt easier. The flow of how my life is right now felt more clearer kasi I know where I'm going and I know na I'm doing it hard. Reminder na rin sa akin na i-push talaga yung kung ano yung passion ko kasi doon ako happy. Pero feeling ko talaga malaking impact siya sa akin kasi naging parang mas light ang buhay ko ngayon kasi nagagawa ko yung gusto ko talaga. Kailangan aware kayong mga moments na yon in your life kung kailan in the zone ka kasi that will dictate yung pag-discover mo ng ikigai. So, dapat pala, ako ay isang singing automation specialist. Habang nag-automate ako, kumakanta. Wala pang ganun, di ba? Dapat ganun pala, mali. Parang yung flow pala shows what you're naturally good at. It only shows na you love what you're doing. You are going to create a board of yourself, of what you want to be in the future. Or let's say, end of 2026, ano yung gusto mo? Kung gusto mo, fit ka na, ganyan, trimmed na yung katawan mo. Ano yung itsura ng daily basis mo for you to become that? So, ayun po, hi, good evening sa lahat and welcome again sa ating Champions Club, the podcast of Virtual Champions PH. So, kakatapos lang namin mag-guest sa isang podcast din po for today. Sana po you can watch it in the VA Radio kung saan nagsalita ang aming founder, Eloise Sarate, about pag-start ng VA company and mga experiences and ano yung mga requirements din ng Virtual Champion sa mga in-hire ng mga VA. So, ayun po. So, right now, chapter 4 po kami ng Ikigai, the Japanese secret to a long and happy life. So, finding flow in everything you do. So, ako po yung dito, naatasan na magbigay na presentation for today. Ako rin po yung sa chapter 2 and this is now chapter 4. So, let's see kung ano po yung laman nating presentation. So, chapter 4. So, what is flow? Pwede pong pabasa, Ma'am CJ. Yeah. What is flow? Flow is a profound mental state characterized by complete immersion in an activity. It's a feeling where time seems to vanish as you are deeply focused and engaged. These states bring immense joy, a sense of purpose, and significantly reduces stress. It's often described as being in the zone where performance and pleasure converge. So, thank you po. So, ang first question ko po is, right now, di ba tayo po ay mga VA, ganyan. So, in what aspect ng pag-VA na-experience nyo yung flow? Or meron ba kayong mga ganong experiences, di ba? So, ano po tayo? Sagot po tayo isa-isa. Konti lang naman tayo. So, simulan natin kay Ate Pepper. Go, Ate Pepper. Pag nag-automate, or nagpa-process map, ganyan. Kahit ang dami-dami ng chat sa akin, tapos nagkakagulo na yung buong mundo. Tapos makikita ko na lang, may nagkakagulo na. Yan, nag-automate ako, ganun. Or may nire-resolve ako issue. Ayun. Tapos other than that, pag ano din, gumagawa akong kandila. Parang bahala kayo dyan, Earth. Feeling ko may zombie apocalypse na sa labas, tapos nagkagawa akong kandila or nag-automate ako. Nandun na yung focus ko. Lalo na kapag may music, yan. So, yun. Ganun yung flow ko. Alright. Thank you, Ate Pep. Meron ka, sinong gusto mong sumunod? Sino po? Si Yel. Go, Yel. Yel, alam mo ba yung question? Pero sabihin mo sa akin yung question. Kakapag lang. Ayun po, ang tanong is, as a VA, ano po yung
anong aspect ng pag-BBA na experience mo yung flow. Tapos yung flow, ito po yung meaning niya. Flow is, yun na, a profound mental state characterized by complete immersion in an activity. Ayan. Wait lang. Flow? Okay. Sa PA. Parang halos similar din actually kay Ate Pepper. Yung pag nasa in the zone ka na, nag-aano din kasi ako para makapag-focus. Yung nakikinig ako ng classical music. So, habang nakikinig ako noon, saka ako ginagawa yung task ko. Basta yung walang sound, yung basta background lang. Para yung mind ko talaga nakatutok lang din sa ginagawa. Yung so far, yung na-experience ko, talagang hindi ko na rin namamalahin yung oras. Alam, natapos ko na pala to, gano'n. Ayan. Thank you. Thank you, Yel. Sinong gusto mong sumunod sa'yo? Since 9 lang naman tayo dito. Kaninong story? Meron na lang po. Like TJ. Nakasagot ako, sorry, hindi pa. Hindi pa naman. Nagbasa pa lang. Ako din, parang yung, siguro pag nag-email management ako, doon talaga. Kasi, mas gusto ko yung nakatutok ako dun sa mga, pag may binabasa ko, especially kung kunwari, escalation or something na parang kailangan mong i-resolve, ganyan. Doon talaga yung focus na in the zone ako, parang walang pwedeng makailam sa ibang mga tao sa akin sa ginagawa ko. Ganun. Kasi kailangan parang grabe yung attention mo dun sa ginagawa mo. So dun, yun yung madalas na feeling ko in the zone ako kapag nagbabasa ako emails talaga. Yan, nice. Emails. Sino next, CJ? Si Ying na lang, nakita si Ying eh. Hi Ying! Hi, Ying. Nananadya. So, yung parang focus flow, right? Yes. So, actually, kahit sa saan, like, flexible lang. For example, I need to focus on one thing, tapos meron another thing na papasok na mas importante, sundo naman yung focus. Parang ganun. Gets mo? Adjust na lang. But basta focus ka lang sa is one thing. I mean, yeah, because multitasking is a no for me in a way. Because magda-damage talaga yung isa compared sa isa. So, yun. Alright. Thank you, Ying. Next natin ay si... Kung kailan ako nagpa-flow ba? Same lang din kay Ate Pepper pag pag very technical yung or challenging yung work under certain conditions. Tried and tested lang na sa gaming. Yun lang naman. Next natin si Ma'am Sheilyn. No po, sorry. Naubo pa. Ayun. Sa akin, pag yung sa flow, talaga, every time na gagawa ko ng art, yun. So, kunyari, lalo na pa nagdo-drawing ako, nakakatawa pa. Kasi dati nagko-commission art po ako, yung mga portrait, ganyan. So, hindi ko napapansin siguro mga ilang hours yun, 2 to 3 hours, ganun. Depende kung gaano ka-complicated yung drawing. Pag nagko-focus kasi ako, may time na sobrang focus ko, tumutuloy laway ko. Ayun lang. Ganun pa ako focus. Buti hindi naman tumulo dun sa drawing. Safe naman, safe. Biglang, yun. Ganun ako ka-focus. And then, pati sa dito naman sa VC kapag nag-edit akong videos, feeling ko makaka-relate si Edge. Or pag nag-graphics ako, hindi mo talaga mamamalayan kasi yung yung time pag nag-design ka or nag-edit ka. Kasi yung sa process niya, ewan ko ba, parang kasi nakaka-relax. Tapos parang madadala ka lang ng process. Ayun. Kaya super focus. Ayun po. Yun na sa akin. Yes, thank you. Siguro ako na rin mag-share na rin ako kasi yes, editing din po. Lalo na kapag alam ko yung gagawin ko yung next, yung parang susunod-sunod, yung pagkasunod-sunod, ito yung una kong gagawin dito sa scene na to, tapos sa susunod na scene ganito. So, yun talaga, hindi mo nawawala yan ng oras mo. So, very fulfilling tama din yung sinabi niya na very fulfilling kapag in the zone. So, dalawa na lang, si Franz, go. Sige. Ako, I think very similar with yung sinabi ng everyone here. Focus kapag siniset ko yung utak ko na okay, ito gagawin ko. So, I will set my mind na in the next few minutes, few hours, these are the tasks that I need to do. So, nakafocus na ako doon. Nakakatulong yung may background music. Usually, nakikinig ako ng classical o kaya mga piano instruments, ganyan. Para lang totally makatulong na makapag-focus. Same thing din sa personal. If I put my mind into something, then nakaset yung utak ko.
So, kung ano yung sinet ko sa utak ko na, okay, this day or this time, these are what the things that I will be doing, then, yun, ano lang ako doon. Parang, pinoprogram ko yung sarili ko na, okay, itong gagawin natin today, at this time, tapos. Yes. Thank you, thank you, thank you. And last, si Nanay Eloy. Ano ang flow mo? Dalawa lang yung naalala ko talaga na in the flow ako. So, nung kabataan ko kasi, ang tanda. Sa liban sa kaalaman ng lahat. Ako yung singer na pumapesto sa mga bar, ha? At one point, na-table pa ako, ha? Ganun level. So, ngayon kasi parang moment-moment na lang. Pag talagang meron akong nagustuhan na kanta, ano yan, yun na yung magsimula yung in the zone ako. Aralin ko talaga yung kanta na yun. Papakinggan ko lahat ng cover ng kanta na yun. Tapos gagawa ako ng sarili kong rendition. Aaralin ko sa gitara, tapos kakantahin ko, tapos i-record ko. Ang pinakahuli siguro na nagustuhan ko na nakanta ay yung To the Bone nung isang Indonesian singer, si Pamungkas. Yun yung pinakahuling kanta na nagustuhan ko. May one time, ang mga naalala ko na kanta na nagustuhan ko, yung Malaya Ka Na. Malaya Ka Na ni Moira, na parang kailangan broken-hearted ako ngayon. Bakit hindi ako broken-hearted ngayon? Ganun. Bakit ngayon ka lang na-invento na kanta? Bakit hindi ka na-invento nung nakabuntis yung jowa ko? Ganun. Ganun. May mga moment na ganun. So talagang kakantahin ko talaga yun. Yung mga kasama ko sa bahay, magsasawa kasi sila buong araw ko kakantahin. Kasi talagang paulit-ulit. Pero pag okay na ako. Tapos na yun. Pangalawa, yung in the zone naman na naranasan ko recently, sa automation din. Kahit na madaling araw, kahit hindi kailangan ko ma-solve tong na to eh. Yung logic dito, bakit hindi ganun. Tapos yung tuwa mo pag nag-check lahat ng ng automation, tapos nag-run successfully. So yun yung recent na... Wala ka na retong exclamation point. Oo, walang error. Yun yung mga in the zone moments ko recently. Nakakatuwa kasi. Nakakatuwang mag-run yung automation. Tapos, na-imagine mo, ang dami mong na-save the time. Kasi naparan mo yung automation. Yung, kunwari, yung recent automation na nag-create na siya ng shortlist ng candidate in a PowerPoint presentation sa isang click ng button. So, ilang oras mo in-spend yun? Kukunin mo pa yung resume nito, isa-summarize mo kung ano yung profile niya, tapos kukunin mo yung link ng video cover letter niya, kukunin mo yung link ng resume niya, ilalagay mo sa slide, punta ka naman dito sa pangalawa at pangatlong candidate. Gagawin mo yun isa-isa. Yun, isang click lang ng button, may presentation na siya, click mo lang ulit, masisend na siya kay client. Di ba, ang saya? I'm so happy. Proud ako sa sarili kapag nakagawa ko ng mga ganong automation. Ayun po. Yes, thank you. Meron tayong dalawang sumunod na nakahabol. Si Casey at si Sir Haji. So, ayan. Ay, first time So, ni Sir Haji. Haji, Sinama ko na siya oo. kasi third month First niya time na nito, rin. parang hindi ko siya last time, hindi ba? Wala, si Franz yun. So, naalala ko, ay, third month na rin pala ni Sir Haji. Okay, sali ka na dito. So, ayan. Ito po yung question. Sa inyong life at sa pag-BBA, ano yung moments na nakakapag-experience po kayo ng flow? Yung flow is described as a profound mental state characterized by complete immersion in an activity or kumbaga in the zone kayo. Go, Casey. Ay, sorry po. Ano po, pag in the zone, usually meron pong time kasi na nag-hyper-focus ako. Tapos meron naman po na parang kahit anong gawin ko, mag-focus, ayaw talaga. So, ang ginagawa ko po, nagnanap ako ng 15 minutes. Tapos babalik ako. Yun po, nag-activate siya ng hyper-focus kapag nakapag-nap po ako ng 15 minutes. Tapos medyo, hindi ko alam kung good thing siya or bad thing. Kasi pag naka-hyper-focus po ako, parang literal na wala po ako naririnig sa background ko. Parang for example, nung college, may nagsusuntukan na pala dun sa side ko. Dahil gumagawa ako ng thesis, naka-hyper-focus ako. Hindi ko naman nagsusuntukan na sila dun sa side ko. Parang hinatak lang ako ng mga kaklase ko. Mga ganun. Literal na focus. Okay. And Sir Haji, ikaw naman po, ano yung flow moments mo? Hello po. Good evening. Yeah, first, for me, yung flow moments ko siguro, ever since kasi
college. Siguro yung pinaka in the zone moment ko is sa madaling araw. After I woke up and do some short prayers. And then kung mag-aaral man ako, kung may gagawin ako after that, then parang yun yung in the zone moment ko. So nakafocus talaga ako dyan. Minsan kahit tinatawag na ako, hindi pa ako nakakasagot sa sobrang focus. Ganun. So tinatapik na lang ako or mamaya yuyugdugin. May mga ganong time. Lalo na nung college ako, nag-aaral. Ganun din ako kay Kuya Haji. Pag nag-aaral po ako ng periodical test, matutulog ako, tapos gigising ako na una. Ako Doon ako prayers lang kay Jesus. Jesus lang, malakas ako kay Hindi Lord. mag- Bakit trinay ko yun? Tapos nagpagising pa ako. Sabi ko lang daw, I think hindi yun yung learning style mo. Hindi. Gayahin mo na lang ako. Nag-pray lang ako kay Jesus. Sabi ko, Lord, bulong yun sa akin yung mga sagot. Prayers Ay, naman ako. Gabi. Nakita ko, naiyak ka dun sa BA radio. Ano na? Naiyak ka dun sa BA radio. Nakita ko, nag-pray ka. Hugot kasi. Tapos bago ako matulog, di ba mag-aaral ako madaling araw, yung notebook ko ilalagay ko sa ilalim ng unan. Ganun din ba kayo? Ay, yung taray. feeling na Na-absorb ba yung knowledge ma-absorb pag siya ng ganon? brain. Oo. Hindi kasi baka yung sinulat mo lumipat sa brain mo. Tapos napunta sa hippocampus. Bilang hippopotamus. Oo. Ayan. Thank you. So, yan po, that's the flow natin. So, next naman na tayo, check natin kung ano yung sabing slide. Ito, why flow matters. So, sabi dito, increase happiness and fulfillment, mental agility and sharpness, longevity and well-being, and work as a meaningful endeavor. So, yan yung mga siguro ang pinaka sinasabi lang dito na very important na pag nag-work tayo, we tend siguro na makapag-focus. Hindi tayo distracted talaga or parang very simplistic nga lang kasi palagi yung yung paano dinidescribe ni Ikigai yung life. So, hindi ka distracted, may goals ka sa life, ganyan. So, Present in the moment. So, ayan yung niya, yung mga sinasabi niya dito. Ano bang magandang question? Tingnan natin, baka may question. Ayan. So, flow is an indispensable component in the journey of discovering your reason for being. So, it aligns with strengths, embrace the process, clarify purpose, and give you meaningful moments. So, May takeaway ako. go. So, ibig sabihin daw pala, kailangan aware kayong mga moments na yon in your life kung kailan in the zone ka kasi that will dictate yung pag-discover mo ng Ikigai. So, dapat pala, ako ay isang singing automation specialist. Habang nag-automate ako, kumakanta. Wala pang ganun, di ba? Dapat ganun pala. Mali. Mali yung Dapat career. ate, kumakanta ka sa meeting sa client. Hello! Good Gitara ko yung- evening! Ganon. Tama. Yes. Meron din ba kayo mga realizations? Ganyan. Kasi ang nakita ko is parang pag may mga bagay kasi di ba sa life hindi naman palaging nakakapag-focus ka ng mabilis or alam mo yun, yung hindi ka madaling ma-distract. Sabi doon, naka-clarify daw kasi ng flow yung purpose mo. Wait lang, balik ko lang yung slide. Diba? Sabi dito sa slide. Clarify purpose by revealing what truly energizes you. Flow helps clarify and solidify your personal ikigai. Itong part na to. Ayan. Tapos, parang aligning kung saan ka ba talaga. Kung saan ka nagtatry. Kung saan ka lumalago, ganun. So, and every time na mangyayari daw yun, kasi hindi naman palaging may flow eh. So, dapat i-embrace yung process. Ayan po. So, how flow connects Ikigai. Hello, Edge. Pwede ba ako makitake away doon? Kasi pinag-uusapan namin ni Jillian kanina yung flow sa Ikigai. Tapos parang, siguro galing lang ako sa MMI high. Pero one thing I realized is, mas madidiscover mo yung flow mo and yung Ikigai mo if you identify people who also has the same flow or rhythm as you. So kasi, one thing na thankful ako, kahit akala ko scam yung MMI. Sa puso ko, akala ko po scammer sila.
Pero po, thankful ako for the experience kasi I realized so many things and yung potential ko. And then, nakita ko na yung flow ko in finding what I really like and what I really in life, is already parang available to me. Alam ko na pala talaga siya. Hindi ko pa lang siya naisip na, ay, marketable pala to. Pwede ko pala ito pagkakitaan. Akala ko dati passion de amor lang ako, ganun, for the heart lang tayo. Pero pwede ko palang pagkakitaan yun. So ngayon, ang dami nag-open opportunities and business ideas for it. Na parang sabi nga, yung ikigai is something that you really love. Pero at the same time, pwede nating pagkakitaan pala. Also, bakit parang may nagsusurprise dito sa tapat ko? May mga babaeng magaganda. Okay, ayun lang po. Thank you, Edge. Feeling ko marami ka pang sasabihin. Kasi may mga nakita ka. Nadistak ako, ate. May 3 babaeng nakaputi. Ang gaganda nila. Tapos meron silang hawak na mga bouquet. Sabay-sabay ba silang may engage? Like, merge. Totoo ba sila? Ayun, hindi ako sure. Tatanungin ko mamaya. Pero nakat na ako eh. Sige, tuloy mo na, Edge. Sorry po. Ayun, meron din po ba yung mga ganong realizations? Like, Ma'am si Jana. Pwede ako. Mag-agree lang ako dun sa sinabi ni Jana kasi I realized lang din while listening sa sinabi ni Jana na at least sa akin, kapag napapalibutan ako ng mga tao na have the same passion as me, parang yung energy nila na-absorb ko at nare-re-energize ako. Yung parang feeling ko lost ako ngayon sa ginagawa ko or kung ano man yung crossroads ko at the moment, like kung where was I before. Tapos pag nandun ako sa set of friends or group of people na hindi mo kami tawag dito same ng ginagawa sa buhay professionally, right? But yung drive na kailangan ganyan, Yes. yung drive na kailangan natin yung i-uplift tayo isa't isa. Yung Amen. tayo na din natutulong sa Gusto talaga to eh. Amen. Yes. So, yeah. Hallelujah! Kapatid na Francis. Yun lang. Ang taray naman ni Yel naglalakad. Walking Ganun dapat. Exercising and learning That's why all at the walking same kayo time. Strava, magpapakita ng Strava. Kaya importante talaga, friends, na you choose who you associate with and you share the room with. Kahit share the room lang ha, kasi yung energy talaga, alam nyo na nasa Na-absorb energy mo ka. siya. Na-absorb mo talaga siya. So At talagang, na-inspire ka sa mga stories nila or kung ano yung pinagdadaan. Tapos ma-realize mo, ba't di ako ganun? So dahil i-share the room with daw, ate, so katabi ka namin sa Vietnam. Kasi share the room with you, di ba? Ganun, tabi-tabi tayo. Nasa MMI tayo, parang nung una, parang wala lang. Pero yung energy ng crowd, na-absorb mo eh. Kaya Yes, oo. diba, nagsisync yung period natin. Kasi may ganun talaga. Pero In-absorb din natin yan. na energy na nakaka-affect talaga sa atin. So, tingnan nyo yung mga lagi nyong ini-spend ng time with. Kaya ako talaga nag-cut ako ng ties sa mga toxic na people. Tapos, I am intentional with the people I spend time with kasi nakaka-affect talaga siya sa... Kaya sabi ko sa'yo, Ed. Sabi ko sa'yo, Ed. Ayun, so, Sabi ko, shout out po pala dun sa mga toxic na people ni Eloisa. Na-cut off na po kayo kung di nyo alam. Shout out lang. Thank you. Yan. Thank you po. Meron pa bang mga share natin tong natin next slide. So, sabi dito, how to achieve flow. Ayan. So, to continuously cultivate the state of flow, integrate these practices into your daily life. Yung pinakauna is engage in meaningful activities, then eliminate distractions, seek optimal challenge, and define clear goals, and embrace the journey. Siguro natakal na rin natin ito habang nag-discuss tayo. Yung meron ng mga practices, like kay Nanay, she eliminates yung mga people na hindi conducive sa kanyang life, ganyan. Tapos, engage in meaningful activities like yung inattenda nila dyan na Ate Pepper at Nanay na MMI. Yun yung mga things na nagre-resonate sa mga values and interest natin sa So, with this, ang question ko po is, other than sa mga naging examples nyo na po, ano pa yung sa tingin nyo pwede nating or nagawa nyo na to help Gusto you ko yung achieve your flow?
Gusto ko yung Edge, yung nasa book. Yung top 3, which is yung choosing a difficult task but not task. Ano to? Choosing a difficult task but not too difficult. So yun, kasi pagka masyadong madali, naantokin tayo. Pag madali yung ginagawa ko. Like, kunyari, pag data entry, di ba? Dahil alam mo na siya, alam na ng kamay mo yung ginagawa mo. At a certain point, inaantok ka na. Diba? Pero may opposite yun, ha? Pag sobrang hirap naman, kunyari, Exactly. report. Pag-report na, oo, nadidelay siya. Bahala ka dyan. Ganon. Wala ako nagre-request. May hugot pala. So, yun. So, you have to find the balance for that task. May minsan ng flow ko, pipili muna ako nung yung hindi masyado mag-iisip, pero kailangan nag-iisip pa rin. Tapos, didiretso ko yun doon sa pinakamahirap. Pag na-disrupt yun, bukas na ulit. Pero yun, just a difficult task, have a clear and concrete objective, sabi. So, having a map, kung maganda nga may click up tayo kasi makikita mo dun yung to do, kailan yung next, ganyan. Pag to ginawa mo to, anong maapektuhan nitong task, yung mga ganon. So yung mga dependencies sa click up, pwede nating magamit, ganon. And then, concentrate on a single task. I know a lot of us here, actually ilan ba ang boys dito? Puro tayo girls, we can parang do multitasking. Pero medyo yun, hindi ganun hindi natin mabibigay yung full focus natin. So kung i-compare lang natin siya dun sa mga bagay na pinagfo-focusan talaga natin, iba yung result, 'di ba? So, yun lang naman, yun yung sinasabi ni book regarding achieving the flow. Wala si Edge, iniwan niya tayo. Ayan. Po ako, na-distract po ako ng messages. So ayan. So, kaya, thank you, Ate Pepper. Meron pa po bang may mga examples ng kanilang how did they achieve flow? Siguro aside lang sa, I think for me what works is yung may listahan ako. Nililista ko yung mga tasks ko for the day, for the week. Kumbaga, nakatulong, maliban sa nasa utak ko na siya, like pagising ko, itong gagawin ko for the day. Yan. But it helps me as well listing down para din mas hindi ako mawala. Kasi nga may mga distractions, di ba? So, in between, hindi naman maiiwasan yung mga distractions, hindi naman maiiwasan yung biglan lang may mga escalations, may mga requests na pumapasok na wala talaga sa plano for the day. But at least for me, if I see a list na gagawin ko, may to-do list ako, then babalik ako doon. Kumbaga, hindi ako mawawala easily. I can just, if ever na-distract ako for one, while doing task 1, in between doing it, tapos na-distract ako, then I can just go back to my list and say, okay, hindi ko pa na-complete pala yung task 1 ko. Tapusin ko yun, and then go back to task 2. Alright. Yan. Salamat. And I think meron pang gusto mag-share. Meron pa po ba? Jana B, ikaw meron kang ma-share? Wala na, I second the emotions and the motions. second the And I emotions. close the nomination. May sinabi yata si nanay. Meron ka sinasabi. May Ayan. tumawa lang ako, kinlose na agad. Pinost na agad. Ako i-share ko lang kasi kung paano ako nakakapag-operate at the level that I am at right now. So, may virtual champions, di ba? 8 a.m. to alas 2 ng madaling araw, nag-virtual champions tayo. Tayo po ay VA. Pero mas mataas lang yung rate ko sa inyo, pero VA pa rin ako, guys. VA pa rin. So, meron din kaming Introlec. So, Introlec is an AI and automation agency. So, meron akong 2 business partner doon. Meron pang Laundromax, which is a laundry shop dito lang sa amin. Magbubukas din kami ng car wash, tapos may branch din ng Laundromax somewhere. So, paano ko na-fulfill lahat? May 4 pa akong anak, may asawa ko, andito yung mother-in-law ko, may mga kapatid ako na tinutulungan din. So, paano ako nakakapag-operate in such a way na productive pa rin ako? So, a day in the life of So, isa sa mga Mag-vlog ka na. dapat na, Isa sa mga nakita ko on how productive or leaders who are very effective at what they do, how they operate, is they respond really fast. They're very attentive. So pag nag-message kayo sa akin sa Slack, sasagutin ko kayo. Nag-message kayo sa Messenger, sasagutin ko kayo.
Walang message na hindi nasagot. Meron akong Slack, meron akong WhatsApp, meron Messenger, meron pa kaming Signal sa Plan IT. Meron akong 3 emails na minamanage na personal ko pa lang ha. Yung personal ko na Eloisa.Mariano, yung Eloisa M na medyo pang legal stuff. Siyempre may Eloisa at Virtual Champions. Meron pa ako mga emails with clients na binibigyan nila ako ng domain emails. Siguro mga 10 email yung minamanage ko. So, but one of the things is na ginagawa ko is I always respond to everybody. Lagi, 0 yan. Wala kayong makitang red dot. Maliban na lang dun sa Viber na hindi ko alam bakit may red dot dun sa Viber. Pero wala kayong makikita sa phone ko na may red dot. Everything is attended. Bakit kay Ate Kahit Eloy? start Mobile Legends, may red dot. Ang dami nun. Talagang pwede kailangan lahat yan. 0, pati inbox ko laging 0 inbox. So, pag nakakakita ko ng inbox na may 12,000 unread messages, sabi ko, bakit? Paano? Anong ginagawa mo sa buhay mo? Mag-usap tayo, ganun. Malinis lahat. So, that's how I operate. Pangalawa, naka-block lahat sa calendar ng mga importanteng focus time ko. So, kailangan ko mag-workshop, time sa asawa ko, kailangan ko matulog, kumain. So, naka-block lahat yan. Mga important dates, kailangan magbayad ng transpo ng mga bata, magbayad ng credit card, mga critical, nasa calendar yan. Tapos, yung mga tasks, syempre, nasa ClickUp lahat. So, paano ko maalala? Nasa akin lahat ng bank account, wala pong ibang nagbabayad for me. Magbabayad ako ng ng renta ng laundry, ng car wash, ng kuryente, ng tubig. Hindi lang isa yung binabayaran ko. So, kailangan on the dot yun. Magbabayad ako ng condo, magbabayad ako ng association fee. Diba? So, pag may isa nag-slip doon, baka mapuputulan ng kuryente, mapapaalis, ganun. So, napaka-importante na, kaya sinasabi ko sa inyo na, respect the time. Respect the time that you allocate for yourself. Pero, the same way also, respect the time of other people. Hindi lang naman ako hindi ko na naman ako dahil VIP pero ganun din kayo. Kumbaga, pag nag-schedule kayo ng time with your pod leader, with your team member, mag-workshop kayo, respect the time. Kasi lahat tayo, limited lang yung time natin sa araw-araw at limited lang yung time natin sa mundo. So, kaya sinasabi ko sila, wag kayong kahit leaders ha, sinasabihan ko yung leaders, pag nag-schedule kayo ng time sa team members nyo, respect it, be on time, honor that time that you spend with them kasi may mga oras din sila para sa pamilya nila. May mga oras sila na dapat i-spend nila sa pamilya nila na they will spend with you. So don't take that for granted na hindi na lang kayo darating, hindi kayo attend, or dahil feeling nyo mas mataas kayo sa kanila. So ako pa talaga nagsusorry pag nalilate ako or hindi ako makaka-attend kasi alam ko kung gaano ka-importante yung time. So spend your time wisely. Lalo na kayo, marami pa kayong time. 40 na po kasi ako so medyo nag-aabot. Kay Haji, nag-hi kay Kuya Haji. So, yan, spend your time wisely talaga. Yan po. Salamat, no? Hindi lang parang huling habilin, pero mga habilin. So, ito po, dito na po tayo. May ubo lang ako ng huling habilin. So, share na tayo last natin. So, for our last slide, syempre, hindi mawawala yung key takeaways natin. Sabi dito, flow is not about the quality of tasks you complete, but the quality of your presence within each one. So, ayan, dapat parang sumasakto yung sinabi ni Nanay yan. When your actions are in perfect harmony with your deepest passions and overarching purpose, you unlock an extraordinary sense of happiness and build a life that truly inspires you every single day. So, yun po yung sinasabi niya about flow. So, for our last question for the night, ano po yung parang siguro tumatak sa inyo about the chapter 4 ng Ikigai and how does flow resonate with you in your life? Ganun po. Simulan natin kung sino unang lalabas sa aking preview. Ang unang lumabas ay si Jana. Jana? Hello. Ikaw daw. Yes. Repeat mo po, please. Ang question po is, ano po yung key takeaway mo for this? How does flow reflects on your life? Or paano mo siya sa kabuhay? Ganun. Thank you po. Actually, dinidiscuss ko na siya kay Alpha. And nung po nakakilala kay Alpha, siya po si Alpha. Nakikita ka, magtiwala ka lang. Oo, may camera ako nito. Ayan. Bakit Ito po si Alpha. Si B1 at B2 ba kayo?
Hindi ate, na-offend ako pag sinasabihin na magkamukha kami. Madilim kasi, tapos pareho kayo nakasalamin, pareho kayo ng buhok. Sige, magpapalisik na ako para di ako magsalamin. Pero yung nakikwento ko na sa kay Alpha kanina, nung bago ko tawagin yung take away ko sa flow. Kasi, Sinasali napag... natin. kasama siya sa book club. Mag-track ka ng time na ng later, Alpha. Oo. Yun nga, sabi ko sa kanya, parang encourage ko siya basahin din yung book. Kasi, it's a good read, especially dun sa flow na parang kapag nahanap mo yung something that would really make you happy or nahanap mo talaga yung passion mo in life, things would be much more easier kasi you understand the bigger picture. Siguro ito na lang, wala pong dagdag na bayad sa sweldo to sa akin si Ate Eloy, pero tuwing nag-i-interview ako sa mga tao, lagi ang kwento ko sa kanila is, alam niyo ba si Ate Eloy, naiiyak yan pag naiisip niya bakit ito na yung virtual champions kasi for Filipinos by Filipinos yan, ganyan. So lagi kong binibida sa kanila and kasi it's something na stuck with me din na parang I want to help people and this is one way. So parang things felt easier, yung goals mo felt easier, the flow of how my life is right now felt more clearer kasi I know where I'm going and I know na I'm doing it hard, parang ganun, or with passion, ganun. So parang yun yung in-encourage ko kay Alpha na read the book kasi it really parang makes you appreciate things na hindi mo nakikita or di mo na napapansin araw-araw. Na yes, masaya na marami kang pera. Yes, masaya na maganda yung mga gamit mo. Nakakapunta ka sa mga bagong lugar. Nakakain ka ng masarap na pagkain. Pero what's more than that? May something beyond pa that feeds or excites your soul aside from the money. Pero syempre kung bibigyan ako ni Ate Eloy ng $500, ma-excite talaga yung soul ko nun. Thank you, Tea. Merry Christmas. Yun lang po. Thank you. Ang next po natin is si CJ. Ayan. Ako naman siguro ang key takeaway ko dito is it's really important to find your flow. Parang, kasi nga, doon mo rin malalaman kung ano yung parang, ano pala yung gusto mo talagang gawin. Kasi doon yung time mo eh. And that will also help you to understand na, okay, dito pala ako, although it's challenging kasi majority ng mga flow na nabanggit natin kanina is yung mga, parang yung nasa-challenge yung utak natin. Pero, that parang that gives you purpose din pala kasi doon na fulfill after mo magawa yung certain na task na possible na nag-struggle ka at first and then pag natapos mo siya and you feel na ay okay natapos ko, successful ako, ganon. So it's really good na you identify that para you know yourself a little bit more and later on siguro 'di ba pupunta na din sa yun nga sa discussion ng Ikigai na you'll also know what gives your life purpose. Ayun lang. Thank you. Sige, next is Sir Haji. Hindi ako ready. Ay, naririnig ba ako? Sorry. Lakas kasi ng ulan dito sa amin ngayon. Dahil sa bagyo? Hindi ako sure. Ano na to? Pang third night na. Sobrang lakas ng ulan. Every night lang. Umaga sobrang init. Kaya yun, ubot sipon. Take away for today's session, parang nabanggit na lahat eh. Pero yun, if I may share lang, finding your flow tulad nung sinabi ni CJ. Kasi while attending this session actually, na-remind ako nung mga advice sa akin na ginagawa ko rin before, na parang nakalimutan ko na siya gawin nowadays, is yung mag-jot down talaga. So, meron kasing Islamic scholar nag-advise sa amin na use your notes and kung ano man yung notes mo, it's either electronic, tulad nung sa computer mo, or physical man yan, mga paper. Yun daw yung gamit nila. Kumbaga, relax your mind from any worldly things, na halimbawa yung mga tasks mo kung mahilig ka mag-multitask. And then, ilagay mo lang sila sa something na yun talaga yung purpose nila, like paper. Kung marami kang ginagawa, then ilista mo lang sila doon. Hindi mo kailangan gamitin yung space in your mind to remember them para daw yung utak mo is gumagana siya. Siguro sa mga lalaki na katulad ko na hindi kami very fan ng multitasking. Sabi pa nga ng isang client ko dati from Luxembourg.
Yung palaging rason niya pag hindi siya nakasagot agad is, I love, forgive me, I'm a man. I cannot do multitasking. So, pero ano ko to, napagtanto ko na, nga no, pag lalaki, madalas kasi, we focus on one thing at a time. So, hindi kami yung lingon sa kaliwa, lingon sa kanan. ganun. Kaya you're a great driver sa mga lalaki. So we focus sa one time na natin and then matapos punta naman sa sa isang bagay. Ganun. So yun lang, naalala ko yung sinabi ng Islam scholar na yun sa amin. Kasi we're on parang ganito din pero physical meeting siya. Yun yung advice niya sa amin na you do the listing on the note list, either paper or sa electronic man yan. And then, doon ka tumingin. Kasi you don't need to, parang, ano nga ba yung nakalimutan ko? Ano nga ba yung gano'n? Para makapag-focus ka sa mga gagawin mo. Yun lang. Yan, thank you, Sir Hadi. Ang next po sa akin ay si Ying. Go, Ying. Bilang babae po, hindi din ako fan ng multitasking. So, hindi kayo nag-iisa. For me, flow, yes. I think I'm born with flow na siguro. But yeah, list talaga. Like, growing up, you should learn your flow. But you don't have to, parang hindi mo kailangan isaksak sa iba yung flow mo. Like, for example, ako talaga nagagalit ako if kahit friends ko, magkikita tayo ng 7, tapos dumating ka ng 6:55. That, for me, that's late. But technically, it's not late. Pero late siya sa akin kasi dadating ako ng 6:30. Or kunyari, meeting, 8 p.m., dadating ako ng 7:45. It's really important for me. So, pero pagdating ko ng 7:45 for a meeting, yung focus ko andun na. Parang ganun siya. So, I think it's something na you have to practice if you want to align your flow with yourself. Iwan ko, hindi nag-make sense. Sorry. Alright, thank you, Ying. Casey, ikaw naman. Yun po, feeling ko lang, na-realize ko lang based dun sa mga na-share regarding sa flow, na parang yung flow pala shows what you're naturally good at. Like for example, yun, kung saan ka nawawala sa oras, parang dun ka madalas gifted. Like for example, yun, na nag-automate si Miss Eloisa, it's a gift na ganun. Parang, it only shows na you love what you're doing, not really the outcome, no? Pero mas, you love yung process of it. Mas love mo yung ginagawa mo more than the outcome. Ganun. Nag-make sense ba? Hindi ko alam kung paano siya i-put into words. Pero yun lang yung realization ko. Yun po. Alright, sige po. Thank you, Casey. Ate Pep. Take away ba to? Yes. For me, kasi di ba we started with, yung gumigising sa'yo sa umaga. Tapos, sumunod, parang, bakit hindi ka magpapakamatay ngayon? Parang gano'n. Tapos ngayon naman, parang, yung focus mo? Ganyan. So, the book is really, ganito lang siya sa akin, guys. So, ang nipis lang niya. But, the book has a lot of those facets na pag-iisipan mo din talaga. Tapos, with the focus or the things that you do on a daily basis, those small na ginagawa mo, parang when you give your heart to it and the focus on it, nagiging nagiging flowing. Naisip ko kanina while everyone's discussing their points, parang sa yoga. Kasi I always tell my students na your focus right now during that session would be yourself. So just flow, breathe, and flow. Ganun lang. Just listen to the instructions, tapos mag-flow ka lang. After nun, parang refreshed. Para akong nag-nap, yung ginagawa ni Casey. Parang ganun. Pagkatapos ng class, parang it's a whole new world, clear mind, and then I can, do other things. Ganyan. So, yung energy na binibigay natin sa isang bagay really is important as our focus. Na parang, kung nakafocus tayo dyan, diba? Kung nagpo-flow tayo, nagiging happy tayo doon sa ginagawa natin, yung energy na binibigay natin doon, 100%. So, really, the result, sabi nga kanina, the result is something, si Casey yata nagsabi nun, is something na hindi mo ini-expect kasi you're enjoying what you're doing. And I think the whole
idea of ikigai is part of that, na i-enjoy mo yung bagay na ginagawa mo, whichever that is. VA, PM, craft mo, yung family focus mo with your, as a mom or as a wife, ganyan. Or as a human being who wants to just exist. Ano na yun eh, ibang ano na yun, level na yun ng focus. So, ayun, naalala ko din kasi these days, mula nung MMI, I'm trying to build this morning routine. Na pagising ko, mag-stretch ako, tapos kahit ano pang itsura ko, may damit o wala, ganyan, mag-yoga ako, gano'n. Tapos after nun, iinom ako ng fiber or magda-dive kami, ganyan. So I need to be able to stretch it before I can face the world. Ang aga nating gumigising. Diba? So, ayun. And I like it, the flow that's happening. I'm also adding yung habit na every night I write down my successes. So that, sabi nila may yun eh. Ano tawag doon natin, Jana? May psychology daw behind it na when you list down your successes, habang natutulog ka, yung mind mo naglalaro na doon. Something like that. Napag-usapan natin yun. Hindi ko na maalala yung term. Pero nag-gets kita, ate. Yes. So, may nangyayari daw in our head whenever we will down or itemize yung mga successes natin before matulog. It's like gratitude journal if you have that. So, it's kind of parallel to each other. Tapos, meron na akong pinaplano. Kasi meron tayong ang tawag dito, goal setting for next year. So, may vision boarding ulit tayo. Hopefully, gawin na talaga natin to for 2026 as a group. Apart from vision boarding, medyo naglilista na ako ng becoming board. I don't know if you've heard of the becoming board. Parang narinig na ni Ate Jana, hindi ba? Okay. So, the becoming board, it's like a vision board. Si vision board kasi, kunyari, gusto mo ng engranding watch na worth 1 million, ganyan. Or gusto mo ng bahay na worth 8 million. Ganyan. Or gusto mo ng financial freedom, how it looks like, right? But, apart from the vision board, kasi it's a vision, you are going to create a board of yourself, of what you want to be in the future. Or let's say, end of 2026, ano yung gusto mo? Kung gusto mo, fit ka na, ganyan, trimmed na yung katawan mo. Ano yung itsura ng daily basis mo for you to become that? So kung ganyan, gusto mo, ang goal mo is, may abs ka na, ganyan. So ano yung dapat mong gawin on a daily basis? Nakikita mo on your phone na, okay, nag-crunches ako ngayon, ganyan. So, may picture ka nung makikita mo during that time na ginagawa mo siya. Probably your foot on the yoga mat, or probably your foot on your running shoes. So, yun yung ilalagay mo dun sa board so that you remind yourself on a daily basis na, okay, ito yung kailangan kong gawin sa sarili na routine ko for myself so that in the future, I reach the vision board. So yun yung becoming board. Medyo lililista ko na yung ilalagay ko sa aking becoming board. And hopefully you start it na kasi November na, December, mabilis na lang yung December. Maraming mangyayari sa buhay. So start your vision board and becoming board. Ayun lang. Ang dami ko sinabi, sorry. Nag-enjoy sa Ate Pepper, pero thank you, ang dami ako nakuha. Next is si Vince. Vince, come on ka naman. Fine. Takeaway sa flow, maganda yung na-mention kanina yung time management, pati discipline din actually, para may, kailangan maiwasan din yung distractions para makapag-focus talaga. Kasi yun yung mahirap sa flow. You can't really get into it that easily unless focused ka. Kasi yun yung experience ko for the many times na naka-enter ako ng flow. For example, sa gaming, madali naman sa gaming kasi invested naman ako sa gaming. Pero sa mga work, ganun, kailangan talaga nakafocus, walang distractions. Phone away, do not disturb ako doon. Control din yung noise. Kahit sa labas, control yung noise. Naka-headphones ako. Tapos discipline lang din. Even in the process, iniiwasan ko talagang mag-scroll or tumingin sa ibang tabs para mas focus ako doon. At malaki yung time save sa flow.
Like, mas natatapos ko yung ginagawa ko. Although hindi ko inaabuso yung power of the flow. Hindi ko alam, baka mawala kasi ang power pag masyado kong ginagamit. Okay? Hindi ko alam. Tatakot ako. Yun Alright. lang naman for me. Yes, thank you, thank you, thank you. Ang next natin ay si Ma'am Elaine. Hello. Ano ba? Take away. Ayun lang kasi siguro I'm lucky na yung flow na discover ko na siya bata pa ako. Kaso nga lang, ayun lang, good thing. Ano kasi, nung nag-work na ako, dun siya nawala somehow. Kasi naging ano ako ano ba to? Parang all around. Yung kasi yung naging work ko talaga. So, kung saan-saan ako umabot. Naging social worker, naging HR, naging finance din po ako. Ano pa ba yun? Ang dami. Tapos nandito na ako sa marketing, di ba? So, siguro, yun lang. Reminder na rin sa akin na i-push talaga yung kung ano yung passion ko. Kasi, doon ako happy. Pero feeling ko talaga, malaking impact siya sa akin kasi naging parang mas light ang buhay ko ngayon kasi nagagawa ko yung gusto ko talaga. Ayun. Tapos, ewan ko ba parang, ang positive ng life. Ayun lang yung napansin ko. Which is, ayun lang. Sa mga, pa dyan, hinahanap pa yung passion, i-push nyo yan. Ayun lang. Ang tagal din bago ako bumalik. So, kung ako, it took me some years, siguro, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Wow! Words of wisdom. Ayun lang. Happy ako ngayon and ano pa bang masasabi ko? Ayun lang naman. Sa ngayon, naghahanap ako ng mga activities na related to art or graphics or something, digital marketing na related activities na mas mag-i-improve ng skill ko. Ayun yun, nandun ako sa process na yun para tayo, more chances of winning, kumbaga. Yun lang naman po sa akin. Yes. Thank you. Next natin is si Jazzy May, ang ating HR intern. Ako po, okay. To be honest, hindi ako ganun ka-related kasi nga kakapasok lang din. And then, honestly, hindi rin ako mahilig bumasa ng books. Kung i-compare books or movies yung pipiliin ko. I don't know if mag-a-align siya sa explanation ko regarding the takeaway, pero just would like to share something lang about sa past work ko since it is on-site. Flow is feeling of being in the zone. Kasi before, as an HR, I really do multitask. Sama yung sinabi nila ate na yung babae talaga is sa multitasking. Tapos, ako, when it comes to work naman, when the work is not too serious, or let's say, kaya ko naman siyang gawin sa ganitong time, ganyan, I can easily distracted sa mga bagay-bagay. So, nagtatrabaho ko, example, sa office, nag-focus ako sa work ko, and then, yan, as an HR, syempre, may mga in and out ng mga employees na gustong kumausap sa'yo. Yung moment ko, sa ginagawa ko is yung pag-entertain ko sa kanila, nakabusy sa trabaho ko. Kung yung, for example, yung ginagawa ko is payroll, talagang hindi ako kakausap sa tao. Pero, pag mga like easy task lang naman, yun, entertain ko sila sa mga concerns nila. Then if ever na hindi ko naman sila ma-entertain, yun, babalikan ko lang sila kasi nasa kumbaga, nasa dugo. Yung nasat ko na sa sarili ko na minsan hindi ako satisfied pag parang may pending ako or pag parang may mga tao na hindi ko na cater on that day, parang ganun. So gusto ko as an HR, syempre kailangan i-show mo yung empathy mo sa kanila, i-show mo yung paano mo sila matutulungan, ganun. So, yun lang naman siguro. And sa sinabi naman comment ko lang sa sinabi ni Ate Pepper na akala ko yung vision board. Ano yun, Ate Pepper? Yung board something? Vision board ba yan? Wala lang, ang pagkakaintindi ko lang yung para ma-board ka. Yung board pala na gano'n. Sorry. Kaya lang naman, yung gusto ko lang i-share. Thank you. Yes, thank you. And si Yel. Yel? Hello po. Ako na-realize ko na parang kailangan ko pang i-identify ano talaga yung flow ko. Kasi, madami akong nakarelate. I mean,
Yan, basta madami ako nakaka-relate sa mga senior din ng team. Parang yung halimbawa yung kay Yun, sinabi niya, yung time or yung kapag ka meron kang gagawin or yun yung nakasanayan mo, tapos hahanapin mo rin yun sa iba. May tendency ako na gano'n. So, parang kaya ko, dapat kaya ko din. Na iba rin yung sarili ko. Kasi hindi naman lahat tayo iisa ng parang kinalakihan gano'n. Tapos, pag ganun yung nangyayari sa akin kasi na parang stress ako, gano'n. Tapos, need ko rin as someone na multitasker nga din. Hindi nga rin siya maganda. So, may tendency yung quality din ng ginagawa. So, in terms of flow, pagdating doon, is kailangan kong sanayin naman yung sarili ko pala na mag-focus muna sa isa lang. Yun talagang doon ko lang. Tapos, saka ko i-identify sino ba yung, nag-share ata nun nakalimutan ko, si Vince yata yung nag-share nun na ginagawa niya, nililist niya yung paano gawin for the week or for the day para ma-establish yung flow niya talaga for the day. So, hindi siya stressful siya kapag biglang may urgent na thing. Ganon. So, kailangan kong i-identify pa sa sarili ko kung ano ba talaga yung parang mas kailangan ko pa kilalanin yung sarili ko kung saan ako nag-work best. Ganon. Tsaka kung paano kong tuturuan yung sarili ko na mag-focus. Ganon. Tsaka na matutong mag-compromise. Ganon. Yan. Ayun lang po. Yes, thank you. So, for me, ang pinaka nag-stick po sa akin is yung listing down din. It reminded me na pwede, para mas mag-gain mo yung focus. Tsaka nagustuhan ko yung sabi ni Ate Pepper na at the end of the day, pwede ka rin mag-list down ng mga things na na-achieve mo. So, that's it po for our chapter 4 ng Ikigai. Maraming salamat attending our Champions Club. Salamat po sa lahat na nandito. You spend your time with us, no? And sa ating professional development. So, yun lang po and have a nice week po. So, yeah. Bye-bye. Bye-bye. See you next Thank week. you. Bye-bye. Happy Friday. Happy Friday. Thank you po. Happy weekends. Next week!